Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nasa kalagitnaan na tayo ng taon at patuloy tayong nananawagan sa ating mga kasapi na makiisa sa ating banal na misa sa loob ng simbahan at sa live stream, at patuloy tayong nananawagan na sumuporta sa ating mga gawain. Sa sunod na linggo, mayroon tayong mahalagang gawain. Ito ay pagdiriwang ng anibersaryo ng pagkakatatag ng Women of the Philippine Independent Church, Bacood Chapter. Naway, pasalamatan natin ang Diyos na kahit sa gitna ng pandemya, nagsisikap pa rin tayo na ipagdiwang ang pagkakatatag ng kababaihan, ang kasamahan ng mga kababaihan, at pasalamatan natin ang mga nagtatag o nangunguna sa pagtatag nito noong panahon pa ng 1960s. Kabahagi yan sa panawagan noon na lahat ng mga kasapi ng Iglesia Pilipina Independiente ay tumugon sa mga gawain ng simbahan. At ang gawain, isa sa mga gawain ng simbahan ay ang pagtuturo. Kaya dito sa ating Ebanghelyo, napapanahon sa atin na balikan ang sinabi ng Panginoong Hesukristo. Ito na yung sermon ko sa linggo, no? Kasi natapat na para kay Marta at Maria ito ngayon. Pero sa linggo, maiksi na lang yung sermon ko. Kasi ito yung pagtatalakay natin tungkol sa gawain ng simbahan. Nang itinatag ang ating simbahan, pangunahin na iniisip ng nagtatag nito na magkakaroon ng dalawang council. Doctrinal council na bubuuin ng mga pari. Ibig sabihin, mayroon silang mga gawain para gabayan ang mga kasapi nito sa pamagitan ng doktrina o pagtuturo. Ang doktrina ay teaching. Yung pangunahin nila na gawain yun. At ang pangalawang konsiyo ay ang executive council na bubuuin ng mga laiko upang makatulong, maging katuwang sa mga pari upang palaguin ang simbahan. Mula 1903 hanggang 1947, kadalasan ang kabahagi ng gawain ay nakasalalay sa mga pari at mga laikong lalaki. Walang papel ang mga babae sa desisyon. Sa katunayan nga, ang magdidesisyon ay pari lang. Dahil ang organisasyon noon, yung buong parokya ay isang organisasyon at ang presidente ay ang pari. Ang pari ang magre-represent doon sa diocese at ang bishop magre-represent sa nasyonal. Kaya dominante ng mga lalaki, dahil wala pa namang babaeng pari noon, dominante ng mga lalaki ang desisyon na minsan makakalimutan ang papel ng kababaihan. Anong ginagawa ng mga kababaihan noon? 1903
hanggang 1947 o hanggang 1950s. Sila ay inoorganisa sa tinatawag na Women Auxiliary. Ano yun? Isang komite sa simbahan o sa parokya na ang gawain ay tutulong sa pari sa pag-aayos ng kagandahan ng altar, magandang bihis ng mga imahe, at dekorasyon. Kaya palaging sinasabi na ang mga kababaihan ay aktibo dahil sila yung naghahanap ng mga pondo para bihisan na naman natin si Virgin Maria, bihisan na naman natin si San Jose, at bihisan natin ang lahat para maganda tingnan at kung mayroong hahalik, hindi maalikabukan. Ngunit, kulang yon. Dahil sa desisyon, kailangan nilang isang guni sa pari ang kanilang ginagawa. Noong panahon ni Obispo Maximo Isabelo de los Reyes Jr., ginawang formal ang mga organisasyon ng kababaihan. Noong 1957, sa St. Andrew's Theological Seminary, nagkaroon ng pulong, meeting o asembleya ng kababaihan at itinatag nila formal ang Women Auxiliary of the Philippine Independent Church. At ganun pa rin ang gawain, pero pinapalahok na sila sa fundraising upang itayo ang National Cathedral. Yung National Cathedral natin sa Taft. Kaya marami ng mga kababaihan na tumutulong upang mag-fundraising, upang magkaroon tayo ng National Cathedral. Dahil noong 1945, nang binumba ang Maynila ng mga Amerikano, hindi na mga Hapon ang nagbumba. February 1945, binumba ng Maynila ng mga Amerikano. Bakit? Kasi mula 1941 hanggang 1945, ang nagkontrol ng Maynila ay Hapon. Umalis muna si MacArthur dito, iniwan niya yung mga Pilipino at mga gerilya. May mga sundalo din ng mga Amerikano, pero umalis si MacArthur at nagsabi siyang, I shall return. Noong panahong pagbalik nila, lumanding sa Leyte, nagdesisyon ang mga Amerikanong bumbahin ang Maynila. Pero, ang Maynila ay pinalaya na ng naiwang mga sundalong Amerikano at mga Pilipino. Sa katunayan, mga Pilipino ang lumaban sa mga Hapon at natitira noong 1945, natitirang stronghold ng Japan ay Lingayen Gulf. Ano yun? Sa Subic, sa Olongapo, at sa Davao. Kung totoo hindi na kailangang bombahin ng mga Amerikano ang Maynila, pero binumba pa rin. At noong panahon na yon, kasama ang Katedral ng Iglesia Pilipina Independiente na nawasak. Mula 1945 hanggang 1969, ang central office ng Iglesia Pilipina Independiente ay nasa Maria Clara Church. Kung sino yung nakakapunta sa Maria Clara Church, maliit lang na simbahan. Nasa Dimasalang siya, sa may Concepcion Street, sa likod ng UST, at halos kanto ng Forbes ngayon o Lacson ngayon, lagpas lang ng konti ng Central Market. Iyon ang punong-puno sa mga misa, lalo na doon nag-o-office ang mga kababaihan, kalalakihan at kabataan. Kaya noong 1957, nung naitatag
formal ang pambansang samahan ng kababaihan, ang pangunahing gawain ng kababaihan ay pagtatayo ng National Cathedral. Katuwang ng kalalakihan, fundraising. Pero mahirap mag-fundraising sa panahon ng kahirapan. Isa sa mga tumugon sa panawagan na yon ay itong parokya ng Bacood na noong panahon na ay katatatag pa lang. Kung tutuusin ang kasaysayan ng ating parokya, bagamat nagsimula ito 1954, formal na itinatag ito bilang parokya 1960. Kaya ang ating record dito sa baptismal 1960. At ang record na yon nasa book 1 ng ating baptismal record. At hanggang ngayon, book 1 pa rin. Wala pa tayong book 2. Hindi pa ubos. Haba-haba na yun, no? Marami ng kababaihan ang lumisan, pumanaw, ngunit hindi pa nabuo yung ating book 1 sa baptismal record. Di ba? Ang ganda. Pinag-usapan natin ito dahil ang ating ibanghilyo ngayon ay nakakatuwang isipin. Pag-isipan natin, magkapatid, Marta at Maria. Kilala naman natin yung dalawa. Kapatid sila ni Lazaro. Na si Lazaro ay binuhay ng Panginoong Hesus. At isa sa ginawa ni Maria noong panahon na malapit ng papasok ang Panginoong Hesus sa Jerusalem, dumaan muna sila sa bahay nila ng magkapatid, Lazaro, Marta at Maria. Naghapunan sila. At ang ginawa ni Maria, naglabas ng pabango ang mamahal at binuhos mula ulo hanggang paa ng Panginoong Hesus. At nagreklamo si Judas. Sayang. Kung ipinagbili natin yan at ipamahagi ang pinagbilihan sa mga mahirap, maganda sana. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mo. Ang mga mahirap palagi niyong makakasama, ngunit ako ay hindi niyo na makakasama habang buhay. Mga kwento na kung saan nagbibigay sa atin ng paglalarawan kung gaano close kayo. Close sila. Si Marta at Maria. Lalo na binuhay ni Jesus ang kanyang kapatid na si Lazaro. Kaya dito sa Ebanghelyo, karaniwan lang na magtuturo ang Panginoong Hesus, si Maria ay hindi sasama sa pagluluto. Nakaupo siya sa paanan ni Hesus at nakikinig. Si Marta naman, sinabi dito, abalang-abala sa pagluluto. Baka naghahanda ng mga pagkaing masasarap para sa Panginoon. Siyempre, napagod siguro. Kaya sabi niya, Panginoon, baliwala ba lang ba sa iyo? Pwede bang sabihan mo kay si Marta na tulungan naman ako? Ang sagot ng Panginoong Hesus, Marta, Marta. Marta, Marta, dalawa pa doble. Pag sinasabi, pag doble ang pagtawag, mayroon niyang pagmamahal. Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito hindi aalisin sa kanya. Sa aral na ito, sa mensaheng ito, ipinapaliwanag ng Panginoong Hesus na sa lahat ng maraming gawain, ang mabuting gawain ay ang pagtuturo. At dito tayo manghihina kasi hindi tayo sanay sa pagtuturo. At yun ang kulang din natin dahil
Sa ibang mga parokya, ang palagi nilang inaasahan sa pagtuturo, yung mga teachers. Kasi, nakalinya na yun sa gawain nila. Eh, paano na kung wala tayong teachers? Di, walang magtuturo. Hindi sapat na nagdiriwang tayo ng banal na misa. Gagawa naman natin yan. Sinusundan naman natin yan. Mayroon tayong kaayusan ng banal na misa, mayroon tayong gabay, pero kung tutuusin kulang. Bakit? Kung isa-isahin natin sa pag-aaral yung parte ng banal na misa, malaki na ang ating maituturo. Halimbawa, sa umpisa ng misa, bakit nag-antanda tayo ng krus? Maliwanag ba yan sa ating mga kabataan? Kung bakit nag-antanda tayo ng krus? At bakit sa ngalan ng Diyos, Ama at Espiritu Santo? Anong kahulugan noon? Eh, kailangan nating ituturo yun. Pangalawang ginagawa natin, nananalangin tayo. Haba-haba to, parang isang misa tong sermon ko ngayon. Pero putulin ko lang. Nananalangin tayo, yung sinasabi kong tayo pong lahat. Kasi dati, pari lang ang nananalangin noon. Linisin mo ang aming mga puso. Ibig sabihin, nananalangin tayo na sa paglahok natin sa banal na misa, malinis ang puso. Pero pag minimorize lang natin yun at hindi tinuturo, ano yung malinis na puso natin? Di ba? Dapat walang puot. Mapagmahal na puso. At sinasamba natin ng Diyos, kaya sinasabi natin na sa pamagitan ng Espiritu Santo maging malinis ang ating puso. Ang kasunod, mahalaga at hindi ito ginagawa ng ibang simbahan. Sinasabi ng pari, pakinggan niyo ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Isang katuruan ng Iglesia Pilipina Independiente tungkol sa pag-ibig ng Diyos at sa kapwa. Magsimba kayo sa ibang simbahan, wala yon. Dito lang sa Iglesia Pilipina Independiente natin, naririnig yon. Ang problema lang, pag absent, late. Pag na-late ka sa banal na misa, hindi mo na yon maririnig. Sa bagay, memorize yun. Pero anong kahulugan noon? Anong implikasyon noon sa pagmamahal sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, buong lakas, at buong pagkatao? Anong implikasyon noon sa ating buhay? Kung ituturo natin yan, ito, hanggang matapos yung bakit ang kapayapaan natin ay ginagawa natin bago ang offering. Bakit sa ibang simbahan ang kapayapaan ay bago ang communion. Sa Roman Catholic Church, ang kapayapaan ay bago mag-communion. Sa Iglesia Pilipina Independiente, bago mag-offering. Bakit? Kasi sinasabi, kung mayroon kang nalaman na mayroong sama ng loob ang iyong kapatid, iwanan mo muna ang iyong handog at makipagkasundo ka muna at saka ka bumalik at maghandog. Ibig sabihin, yung offering natin, walang saysayon kung ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapwa. Kaya sa pamagitan ng peace, nakikipagkasundo tayo. Tinuturo natin yan. Siyempre, tinuturo natin manalangin, ipanalangin kaya may intercession, umaawi tayo ng Ama namin, nagtataas tayo, oo, lumuluhod tayo. Bakit na lumuluhod tayo sa parte ng pagbabasbas? Bakit lumuluhod tayo sa parte ng itinataas natin ang alak at ustiya? Naunawaan kaya ito lahat? Mukhang hindi. Kaya sabihin natin wala tayong material, hindi totoo yun. Ang material natin, ang kaayusan ng banal na misa, magandang material na yan sa pagtuturo. Ngunit ang problema, sino ang magtuturo? At sino ang tuturuan dahil hindi tayo sanay sa formal na pagtuturo. Kaya minsan nga,
Sa pulpito na lang ginagawa natin. Sa misa na lang natin ginagawa. Pero hindi kayo makapag-react. Hindi kayo makapagtanong. Bahala ang pari na magpapaliwanag. Kung mayroong hindi malinaw sinasabi sa pari, hindi kayo makapagtaas ng kamay. Father, teka, sandali, hindi ko naunawaan yung sinasabi mo. Kaya hindi yon formal. At pangalawa nating material, kung gustuhin nating magtuturo, itong Biblia. Na mayroong tatak ng Iglesia Pilipina Independiente o CELIO. Bihira to. Sa parokya, alam ko, ang bawat parokya mayroong ganitong Bible na Centennial Bible ng Iglesia Pilipina Independiente, sinasabing commemorative Bible ng Iglesia Pilipina Independiente. Pero nung dumating ako dito noong 2016, endangered species, wala na. Ito ay dala ko galing sa personal na kopya. Bakit? Mahalaga ito. Di naman mahalaga yung Bible. Ang daming Bible, ang dami nating binabasa. Pero, sa Bible na ito, maliban sa Old Testament at New Testament na nakasulat nito, sa bandang bahagi, huling bahagi ng mga pahinang ito, naroon yung Declaration of Faith and Articles of Religion ng IFI. History ng IFI. Pahayag ng IFI. Nandito, statement on ministry, statement on development, statement on lay ministry, nandito. Problema nga lang, kung ikaw ang magtuturo, tatamarin ka. Bakit? Maliban na maliit ang litra, wala pang picture. Ay di ba, mahilig tayo sa picture. Gusto pa nga natin comics, wala nang comics eh. May kasabay nito, may comics tayo sa kasaysayan ng simbahan, pero hindi na pinapalaganap. Ang ibig sabihin, kung magtuturo tayo, hindi nyo masasabing walang material, walang ituturo. Mayroon tayong material. Ang problema lang talaga, panahon sa pagtuturo at wala na ang Panginoong Hesus. Siguro, ang Panginoong Hesus ang magtuturo, siguro marami tayo, no? Ano yan, no? Maraming pupunta. Ay, wala na. Sinubukan natin yan dito. Noong bago pala akong pari, noong 2016, mayroon tayong sesyon. Yung Parish Council ang mauna, mayroon tayong pag-aaral, pero hindi na natutuloy. Kasi nawawala na rin yung mga Parish Council. Pero kailangan nating magtuturo. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi ito aalisin sa atin. Ang ating kaalaman ay hindi na aalisin. Yan ay mabuti. Eh anong ginagawa ni Martha? Huwag namang sabihin wala, hindi kailangan yun. Kailangan yung ginagawa ni Martha. Sinasabi ko yan palagi. Pag may piyesta at pagdiriwang. Bakit? Ang pagkain ay larawan ng sama-sama, fellowship. At ang pagkain ay larawan ng pagkakaisa. Yung nga lang, nakakapagod. Kasi kung magluluto ka at wala ka namang budget, di wala na rin yun. Hindi na magreklamo si Martha. Kasi wala namang lulutuin. Pero kung may lulutuin, si Martha yun. Kaya maraming seminar na minsan yung mga kababaihan, hindi, sorry, hindi naman lahat. Pipiliin nila yung magluluto. Kaya palagi namin sinasabi, uy, asan si ganito? Bakit wala dito? Nako, baka nagmamarta na naman. Ang ibig sabihin ng nagmamarta, nagluluto. Kailangan naman din yun. Pero, ang pinakamahalaga ay ang pagdalo ng pag-aaral. Mahalaga yun. So, hindi natin binabaliwala yung gawain ni Martha. Mahalaga rin. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagtuturo. Mga kapatid, pagdiriwang natin
ang anibersaryo ng kababaihan na may hamon. At ang hamon na yan ay nakasalalay sa tagapagpangulo. Sorry na lang tagapagpangulo. Alam ko, aktibo si tagapagpangulo ng ating mga pag-aaral. Bible study, mga konsultasyon at mga gawain. Nakabahagi ng pag-aaral. Alam ko yan, ginagawa niya yan. Pero, kulang. Dahil siya lang, nag-iisa. Sana, mahamon yung ibang mga kababaihan na, sige nga, mag-umpisa tayo sa pag-aaral ulit. At ang pag-aaral na yon ay makakatulong kung paano natin unawain ang misyon, ang ministriya ng Iglesia Pilipina Independiente na kakaiba sa ibang simbahan. Huwag niyong sabihin pareho lang yan. Ang Iglesia Pilipina Independiente ay itinatag upang mahalin ang Diyos at mahalin ang bayan. Ipagdiriwang na natin ang ika-120 na anibersaryo ng pagkakatatag nito sa August 3. Tungkulin natin na malalaman kung bakit itinatag ito. Ano yung mga dahilan kung bakit naitatag ito? At paano tayo tumugon para sa kasalukuyang panahon? Ang 19 ay maaring iba sa 2022. Ngunit ang mga mahalagang issue ay maaring ganun pa rin. Kaya paghandaan yung aking sermon sa sunod na sa Agosto, kasi ipaliwanag ko muli, mahaba-haba yun. Kaya magbaon kayo. Kasi, di ba, sabi ko, pag tuwing anibersaryo, kasaysayan ng ating simbahan ang talakayin. Kaya, dapat nakahanda, magdala din kayo ng palito. Palito ng pusporo. Bakit? Pag inaantok, suhayan yung mata para hindi na masabi ni Father, uy, nakatulog ka. Mahaba-habang kasaysayan. Ginagawa ko yan. At tuwing anibersaryo lang naman. Kaya, kakain din tayo, magpakain tayo para huwag malungkot na ano na naman, haba na namang sermon, nagmamadali pa naman ako, may lakad pa ako. Pagbigyan natin, dahil ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia Pilipina Independiente ay ipinag-utos ng ating Obispo Maximo na ipagdiriwang sa mga parokya at sa mga diocese. Mga kapatid, sa sunod na linggo, July 24, tinapat nating ipagdiriwang ang anibersaryo ng WUPIC at ang anibersaryo na yan ay isang tugon upang isasabuhay ang misyon at ministry ng Iglesia Pilipina Independiente. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.